Guys, I don't know where is my roller, so don't judge me. Okay, this is a weird angle, pero hindi ko alam kung nakigets niyo siya. So, diba, manat natin yung mirror. Tapos, ito yung mark niya. Tapos, nagsukat ako dito ng 2 inches sa labas ng mirror. 2 inches sa loob ng mirror. So, dito meron tayong i-punch needle dyan. So, ganon din dito. Ay, hindi nga pala siya abot. Ito matatakpan. Pag ganyan, matatakpan to. Tapos dito mahaba. So, medyo mababawasan yung dito. Kasi dito sa taas, wala siyang 2 inches na extra. Napaka-weird na ma-angle ko na. Okay, so, iniisip ko kasi kung anong mas magandang design. Ito, or ito. Pero mas gusto ko tong dalawa. Pero dahil yung mirror natin, rectangle siya. Tapos, kulang yung space natin dito sa taas. Kulang yung mouse cloth natin. So, ito na lang. Sa tingin nyo, mas maganda to, diba? So, gagayahin natin yan. So, dapat ito may frame tong gano'n para pag magpa-punch needle tayo. Tapos, bibili sana ako nung naka-frame na may pang-painting. Kaya lang, walang gano'n. Wala akong makitang gano'n. Meron akong nakitang gano'n yung corkboard or saka whiteboard. Tapos, sayang naman kung sisirain ko siya. Tapos, kung tatanggalin ko yung whiteboard, baka masira yung wood niya kasi naka-sticker lang. So, gagamitin ko is yung wood ng cabinet. And, try kung sana magawa ko ng frame.
Pag nag-start kayo, make sure na yung yarn nyo is mag-extend na kayo ng yarn para hindi siya nahihila. Ayan. So, tatry na natin. Ayan, mag-iiwan lang tayo ng mga 2 inches. So, ito, paakit tayo. Punch natin dito. Tapos, make sure na ito, tip na to, abot siya doon. Tapos, kukunin natin yung yarn. Yan. Lalabas natin siya dito. Sobrang laki ng butas, oh. Tapos, bawasan natin. Hilayin natin sa kabila. Mga 1 to 2 inches. Yan, pwede na yan. Dapat huwag mong masyadong ilabas. 1, 2, 3. Ayan, nagka-count ako dito ng after 3 blocks, tapos doon ko ilulusot yung punch needle. Kasi doon sa napanood ko, after 3 blocks daw doon mo ilulusot yung punch needle. Tapos, diba yung punch needle, meron siyang opening. So, make sure kung saan ka papuntang direction, doon din naka-face or nakaharap yung punch needle mo, yung opening niya. So, kung halimbawa yan, yung opening ng punch needle, nakaharap siya sa taas kasi paakyat yung tinitread natin. Tapos, kapag magsa-side ka, dapat yung opening ng punch needle mo, naka-side din siya. So, dito, isa-side ko na lang yung paghawak ko dun sa needle para naka-side yung opening niya dun. Pero, pwede din nyo namang i-twist yung frame nyo para hindi kayo mahirapan. So, ayan, pa-side. Tapos, pa-side din yung opening ng punch needle. Make sure yung dulo ng punch needle, yung wood, tumatama siya dun sa monk's cloth para mabuo yung loop dun sa kabila. Ayan, pagpababa, make sure yung punch needle, yung opening niya, nakaharap din sa baba. Dahan-dahan lang pala pag aangat nyo yung punch needle, pag mag-punch kayo dun sa susunod, para hindi mahila yung loop. Tapos, pwede nyong ibaliktad yung frame nyo. Hindi kayo mahirapan. Kasi sis, nasa ilalim siya. So, tataas ko yung frame. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos, isaside ko siyang ganun kasi dito na tayo sa line na to. So, dapat yung needle is nakaharap. Pupunta siya doon. So, careful. Gusto mo makita? Wow! Ay, may maluwang dito sa kwarto to. Pero okay lang yan kasi malalagyan naman ito. So, fluffy! So, pag nagkamaling ganyan, dapat hihilain lang yung punch needle. Babalik lang kayo din sa na-skip natin. Diba na-skip natin yan doon. Tapos, i-adjust nyo lang siya dito. So, dapat dun sa last. Yan. Pero, ano yung muna natin to? Fix muna natin. Wow! It's so nice! Let's see! So, kapag dito na sa last, kukunin lang natin yung needle. Tapos, pwede nyong i-press to para hindi siya magtuloy-tuloy. Hindi mo natanggal yung pinunch needle natin kanina. Tapos, dun sa pinaka-tip niya, I'm so scared. Ito, yan, pwede siyang i-press dun. Tapos, ika-cut lang natin siya. Tapos, wala akong needle. Itong natirang to, ipapasok lang natin siya sa hole. So, yan. Don't worry, hindi na yan matatanggal. Yan. Wow! Yan! So fluffy! Okay, finish. Again, close natin siya. Carefully, window. Okay, then good colors. Pero kapag namang, okay. Tapos, wawas ng needle. Sakit na natin. So, sa side. Wow! That's fine. Ta-da! Oh, it's so fluffy! So fluffy. Masyado ba siyang madikit? May mga ibang loose, oh. But, it's okay.
Ito masisikip, tapos ito medyo loose. Pero pag tinignan mo as a whole, okay naman siya. Ito lang yung problem ko kasi natanggal yung sa thumbtacks. So, tatry naman natin mag-other color. Tapos, tatry ko dito ito, buong to. Hindi ko na siya i-half dito. Nilagay ko lang naman yung mga line na yan para matandaan ko saan yung beige saka yung brown. Tapos, hawakan ko na lang to. Para hindi na siya magtuloy-tuloy na matanggal dito. Sana. Tapos, pag natapos na kayong mag-punch needle, di ba, ito yung mga yarn dun sa unang pag-punch natin. So, gugupitin lang natin, tapos hindi na siya matatanggal. Ipantay lang natin dito sa mga yarn. Tapos, ito yung, di ba, nagpalit ako ng color kasi natapos ko na tong beige or cream. Tapos, ilulusot siya ulit dito sa monk's cloth. So, ito yung yarn. So, gugupitin lang din natin siya. Siya ng medyo close para hindi siya masyadong nakaangat. Yan. So, ito yung mga yarn nung nag-start tayo, nag-punch. Tapos, yung iiwan natin sa likod. Diba, sabi ko, mga 1 to 2 inch. Tapos, nag-start ako dito sa beige. Mga 2 inches yung iniwan ko. Kasi natatakot ako baka mahila ako. Pero, hindi naman siya kasi itong brown. 1 inch lang yung tinira ko sa likod. So, pwede na yung 1 inch. Basta make sure na hindi nyo siya mahihila. Kasi, nasasayangan ako dito. Hindi naman matatanggal yan. Saka, imagine nyo na lang kapag tapos na natin itong na-punch lahat. Hindi na sila halata, hindi na makikita. Actually, kahit ganyan, hindi naman siya halata eh. See? Sobrang fluffy. Friends update. So, ayan na yung likod ng monk's cloth natin. Tapos, ito yung harap niya. Ayan yung rug. Tada! Gugupitin ko na lang itong mga to pag natapos na tayo. Tapos, meron akong nasira dito. Ayan o. Kasi yung pagpasok ko dun sa needle, sobrang talagang pinapunch kong gano'n. Tapos, nung na-discover ko sa ilang parts, ginagawa ko to, pwede naman dahan-dahan para hindi siya mahila or pero ewan ko, baka hindi ko masyadong na-spread din yung monk's cloth. Kasi yung iba yung ginagawa nila, sobrang hihilain nila yung monk's cloth, tapos dito yung stapler or may pako na nakausli dito, tapos ilulusot nila sa pako yung dulo nito. Tapos feeling ko, ang mali ko din is sobrang dikit dun sa dulo, tapos ilalagyan ko pa ng nagpa-punch pa ako. So, baka factor din yun. Tapos, diba square yung dapat gagayahin natin. Kaya lang nga, dahil nasira to, hindi ko na yan malalagyan. So, ibahin ko yung shape niya. Ganito, gagawin ko na siyang ganito. Tapos dito, yan, hindi pa siya tapos kasi ito frame na to. So, hindi lulusot dito yung needle. So, meron ako nito. Yan, para ma-stretch yung monk's cloth. So, tatanggalin ko na siya dito. Tatapusin ko na lang yung mga part na yan. Ito. Saka, dun sa baba.
So, after maraming beses ko nang inuulit nyo to, naisip ko, pwede naman palang hilain na lang dito pag tapos na kayo, tapos dito nyo na i-cut. Para hindi nyo nahihilain sa kabila, tapos ika-cut nyo, tapos babalik nyo yung yarn, pabalik dyan, di ba? So, pwede nyo na lang i-cut dito, tapos i-cut nyo na lang mamaya lahat ng yarn pag natapos na kayo. So, di ko na nagamit yung circle kasi sobrang fluffy niya. So, ayan, tapos na siya. Tignan na lang natin after. Think of it. Oo, nakadikit na siya. Ang gagawin ko? Naisip ko, isagad ko na lang. Isagad ko na lang siya doon. Ganyan. Stress up. Yan, kakat ko na lang yung load dito. Para kunyari, meron siyang stand. What do you think? My gosh, I didn't expect this to happen. Nalagay ko na lang sa floor. Parang matakpan yung part na yun. I don't know.